Okay, good morning. Andito na naman po ang inyong sports co or para magbigay ng konting kaalaman patungkol po sa basketball. Now, for today's video, ang topic po natin ay trap. Ano po? May nagtatanong sa ating mga players natin, mga students natin, Sir, paano po ba nagaganap yung trap? So simulan po natin ngayon. Now, let's assume na yung yellow team po natin ang siyang magta-trap at ang itatrap naman po ay yung mga red. Sa trapping po kasi usually ang diskarte ng ibang coach diyan, ang sabi nila dito palagi is 1-3-1 trapping. So paano po nagaganap yung trapping ngayon? Nandito po si 1, nandoon po si 5, nandito po si 4, si 3 at si 2. So, ang tawag nila dyan is 1-3-1 trap. Now, so paano po nagaganap yung trapping? So, usually, pagka ganyan nandyan agad si 1. Nandito si 2, si 3, si 4, at si 5. So, usually, ganyan po ang nagaganap. Now, nagaganap po yung trapping the moment na binigay na po ni referee yung bola doon sa inbounder po natin. So the moment na ibigay po yan ni referee, that will be the time na magsisimula na po yung oras. So sa trapping po, naturalmente si 1 po ang ginagawa niyan, lagi yan ang iilang dyan. So there's no other choice po si 1 kung hindi ipasa po doon kay 2 yung bola. So ganun po lagi ang nagaganap. So kapag ganun po ang nangyari, kung saan po siya magpunta, si 2 pumunta po rito or pumunta din naman po sa kabila, ang gagawin po ng mga trappers natin ido-double team na po yan agad. So ganun po nagaganap yung trapping natin. Then ang pinaka-trap niya na ginagawa, usually iginigilid ng mga trappers natin yan dito sa pinakagilid. Para there's no other choice si 2 kung hindi ipasa pabalik yung bola doon kay inbounder. Siyempre naturalmente magbabantay ito. So the moment na nag-stop po si 2 sa pagdi-dribble, trap na po iyan. So ganyan po nagaganap yung trapping. Now ulitin po natin. Like for example, nag-inbound ulit si 1. Nag-inbound si 1. So vice versa, si 2 po nag-inbound. Now, naturalmente pagpasa ni referee ng bola diyan, magsimula na po yung inbounding natin, papasa po ni 2 diyan kay 1. Now on either side, ganun din po ang mangyayari. Naturalmente sasalubungin ulit ni 2 at ni 3 si 1, kukornerin po sa pinakagilid. Now the moment nag-stop po siya ng dribbling ay trap na po iyan. So kasi blind na po siya rito. Naturalmente si 2 kikilos po yan, si 1 nandyan po. So trap na po iyan, windang na po iyan. So ganyan po nagaganap yung trapping. Kasi hindi naman po siya agad makakapagpasa rito. Kasi kung gano'n na mangyari, ang trabaho kasi ni 1, ni 5, yan, ganyan po kalawak yung sakop ni 5. Kung magpapasa siya dyan ay 5, nakabantay na po agad yan. So ganyan po nagaganap yung ating trapping. Okay? So mamaya i-discuss po natin kung paano naman po mapigilan yung trap na tinatawag. So usually yung ganyang mga technique ginagamit po yan sa cluster meet, sa mga city meet. So yun po. So that would be the end of our topic.